Binabantayan ko po ang mga galaw sa Estados Unidos, especially yung bagong at lalabas na immigration policy under President-elect Donald Trump. Kasi nasa 300,000 na Pilipino sa Amerika ang posibleng maapektuhan dito. Na unang binanggit natin na si Ambassador Romualdez may panawagan na voluntary daw umuwi muna ng Pilipinas sa mga Pilipino. Hindi naman po ganun kadali kung may trabaho na sila doon, yung iba yata may pamilya na, nandun ang pamilya, tapos ganun ang advice ng ambassador. Ngayon, meron pa palang pag-asa. Ang sinasabi ngayon, dapat palakasin ng ating administrasyon ang relasyon sa incoming president. Yung papasok na presidente ng Estados Unidos na nagbabalik na si Donald Trump. Ayon sa mga analyst, especially itong si Professor Renato de Castro, Professor de Castro, ang kanyang sinasabi, ang ating Philippine Ambassador to United States, si Ambassador Romualdez, ay dapat gumawa ng paraan. Ibig sabihin, china-challenge at dapat ma-challenge ang ating ambassador doon kung paano niya harapin at mabigyan ng proteksyon ang libo-libong Pilipino na pwedeng maipa-deport. Naku, mabigat na problema yan. Ito yung kanyang paliwanag. Prevent yung ganong sudden change. Unang-una talagang, nagpadala na ho ng greetings si Pangulong Bongbong Marcos. Tsaka asahan ho natin yung kakayanan ng ating ambassador sa Estados Unidos, sa Washington, D.C. Kasi nung panahon ni Donald Trump, siya na yung ambassador natin. Okay. Sa pamumuno ni Rodrigo Duterte. Tapos siya rin ang ambassador natin sa panahon ni Joe Biden. So nandun siya, kaya niya talaga makipag-uglayan sa mga Republicans at Democrats. Well, sa pagdating talaga sa economic, expect natin na wala naman rin pagbabago kasi ang Republicans talagang nakafocus yan talaga sa pagpapalago ng ekonomiya. No, in contrast sa mga Democrats gusto palagi at distribution tsaka regulation ng ekonomiya. Pagdating sa mga Republicans, tax break, tsaka binibigyan nila lahat ng pagkakataon yung mga malalaking korporasyon na talagang umunlad. So, pagdating... So, lumalabas na sinasabi dito ni Professor De Castro, lumalabas na wala naman tayong dapat ikabahala kaagad sa ngayon. At yung palang pagiging veteranong ambassador, Philippine Ambassador to Washington sa Estados Unidos, si Ambassador Romualdez, may mga magagawa. Kasi isipin mo, nung panahon pa ng dating, nung panahon ni Biden, itong panahon ni President Biden at saka nung panahon ni Trump ng unang term niya, ambassador na si Romualdez. So marami pa siya magagawa. Okay? So ito yung ating pag-asang ibinibigay doon sa mahigit 300,000 Pilipino na pwedeng madamay sa bagong immigration policy. Dahil po ang policy ito, actually hindi lang Pilipino. Lahat po ng mga undocumented, may problema sa dokumento sa Amerika, lahat ng lahi, tatamaan dyan. Pero yan yung challenge. Yan po yung obligasyon at trabaho ng ambassador. Na kung paano nila i-counter yan o paano nila magawin ang kailang malakas na relasyon para mabigyan ng consideration, mapangalagaan ang kalagayan ng Pilipino. Huwag nating kalimutan, under Philippine Constitution, sa ating saligang batas, ang Department of Foreign Affairs, through ambassador, sila po ang trabaho nila ay sila yung tutulong sa lahat ng Pilipinong nasa abroad. Sila yung ang mga Pilipinong nasa abroad ang lalapit sa ating embahada para sila ipaglaban sa kailang karapatan. Kung may karapatan sila doon, yun ang obligasyon ng ambassador. Kaya kayo pong more or less 300,000 Pilipino na pwedeng maapektuhan kung undocumented kayo, may pag-asa pa. At hindi lang naman yan ang kwentahan dyan Times 2, times 3, conforme sa kung ilan ang membro ng pamilya. Kaya milyon Pilipino ang maaapektuhan kasi pag umuwi rito, malaking problema yan. Walang trabaho. Pero ito po yung magandang balita. Pinaghahandaan na po ni Pangulong Marcos ng Department of Labor and Employment, ng ating ng NEDA, ng lahat ng mga economic manager ng ating Pangulo, kung ano yung magiging epekto sa pagpasok ng Trump government.
national security, international security, issue ng West Philippine Sea, at saka nga po itong immigration policy. So, kung makakauwi kayo rito, voluntary o kung ano man ang mangyari, bibigyan kayo ng trabaho. Kaya nga pinalalakas ang ekonomiya. Pangalawa, ito yung good news. Mukhang sa mga nadinig ko na po mga political analyst, business analyst, yung issue ng ekonomiya at seguridad ng ating bansa at ating paninindigan dito po sa West Philippine Sea, hindi natin magiging problema kay Donald Trump, President-elect ng Amerika. Kasi hindi naman hubo lalambot, hindi magbabago yung kasintigas ng bakal na sinasabi ni now President Joe Biden ang relasyon ng Amerika at Pilipinas. At pinanghahawakan din yan ng Philippine government dahil yan po'y mananatili sa pagpasok ng Trump government. Ayaw din ni President-elect Trump ang mga pinaggagawa ng China na gustong maghari-hari dito sa mundo. Hindi papayagan yan ng kahit na sinong Pangulo ng Amerika. Dahil ang prinsipyo at paninindigan ng Estados Unidos, sila ang superpower sa mundo. Hindi China at hindi ibang lahi o ibang bansa. Yan po yung ating panghahawakan. At dahil dyan, malaki ang tsansa natin, manatiling malakas ang relasyon ng Amerika sa Pilipinas at tutulungan tayo sa paninindigan ng mga Pilipino at ng ating Pangulo sa West Philippine Sea. Ayan po yan. At suportado rin ng Amerika yung dalawang batas na pinagtibay ng Malacanang kahapon lang, kamakalwa lang. Yung Philippine Maritime Act na lalong palakasin ang pagbabantay, manatiling panindigan ang West Philippine Sea. Atin yan, suportado tayo dyan ng Amerika at ng marami mga bansa sa mundo. Dahil yung galaw na yan ng ating gobyerno ay nakasunod sa international law at Philippine law. Pinalakas lang po yung tinatawag na Philippine Maritime Act, batas na pong pinirmahan. At sa lalong madaling panahon, ipapatupad ito ng ating Coast Guard, ng ating military. Kasi yan po ang batas na. Ayan po. So good news pa rin. Mga Pilipino sa Amerika, huwag kayo masyadong mag-alala. Maging maingat lang. Mabilis ang pakiramdam kung paano ang implementation ng new immigration policy ni incoming President-elect Donald Trump. Abangan yan. At yun namang ating ambassador, ulitin ko lang, Philippine Ambassador to Washington, si Ambassador Romualdez, double time ka sir. Palalimin mo at subukan natin ang iyong pagiging veteranong ambassador kung paano bigyan ng proteksyon ng mga Pilipino. Dahil inuulitin ko, ang Philippine government through Department of Foreign Affairs at ambassador, sila ang magbibigay ng proteksyon sa lahat ng Pilipinong nasa abroad. Hindi lang sa Amerika. Yan po ang nasa batas. Kaya may pag-asa pa. Aabangan natin ito. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Please like, pakishare po ninyo ang mga bidyong ito para makarating sa lahat ng Pilipino, hindi lang sa Amerika, kundi sa buong mundo. Dahil lahat tayo, kahit ako, may mga kaibigan at kamag-anak din ako sa Estados Unidos katulad ninyo. Kaya paki-like at share ng video.